Para naman sa editorial, makakasama natin muli si Emil Carion. Emil, magandang umaga. Maraming salamat at magandang umaga sa iyo, Audrey. Magandang umaga rin sa ating mga kabalitaan. Para sa ating editorial ngayong umaga, tingnan natin ang semantics of drug abuse. Ang semantics po ay yung pag-aaral ng mga lingwahe o yung mga kasing kahulugan ng isang lingwahe kung ito'y pinagsasama, kung ano yung kultura nito at kung ano ang mas malalim na kahulugan. Tingnan niyo po ang salitang drug. Pag dinagdag ang abuse, drug abuse, di ba't nag-iiba ang kahulugan? Isang uri ng droga na sana'y nakakatulong, pero ito ay inaabuso. Ang salitang isa pang drug at addict, pag pinagsama, ang kahulugan ay isang taong nahok na sa droga at nag-iiba ang kanyang pagkatao. Nag-iiba ang salita, nag-iibang kahulugan, nag-iiba rin ang tao. Tingnan din natin ang salitang drug at syndicate. Pag pinaghalo ang salitang drug at syndicate, isang sindikato na negatibo na nahaluan ng droga, lalong lumalala. Ito po, ang isa pang salita ng drugs, narco. Di ba't nakakatakot pag pinabanggit ang magkahalong salita ng narco at politics? Ibig sabihin, politics na ang pamumuno o pagpapatakbo ng pamayanan ng tao na nahaluan ng droga. Ibig sabihin, ang mga nagpapatakbo ng ating administrasyon o ng ating mga politiko ay utak na may lamang droga. Nakakatakot, di po ba? Ito ang pinakamantas. Ika nga, high na to. Drug at Lord. Ang Panginoon ng mga gumagamit nito o nasa loob ng sindikatong ito ay ang droga, drug lord. Naway maging leksyon po sa atin ang mga salita na pinaghahalo. Ganon din ang galaw ng mga tao na pinaghahalo, lalo na kung ang inahalo ay droga. Yan po ang ating editorial ngayong umaga.